Hi guys! Magandang umaga. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit natin pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa trending issue ngayon sa Showtime. Dahil nga po sa palaki ng palaki yung issue dahil may mga lumalabas na video na kung saan hindi po maintindihan ng mga netizens kung ano ba yung katotohanan. Sino nga ba ang tama at sino nga ba ang mali at sino ang nagpapalaki ng issue? Papaano matatapos ito? Lalo na ngayon na mayroon pong lumabas na namang bagong video na kung saan ay inaakalat na sinasabi ng mga netizens na bukang teka, content na lamang po ata to para sumikat lalo. Pwede ring ang kampo lang din daw ni girl ito nagpapalala ng sitwasyon dahil sa panay po ang paglalabas ng mga video. Nakala nila ay makakatulong para tigilan na ang issue pero ang nangyari ay lalo lamang pong umaalab at lalo lamang pong lumalaki. Lalo siyang nababash. Ang goal ng side nitong babae ay matapos na ang pangbabatikos, ang pangbabash sa kanya. Pero ang nangyari dahil sa mga galaw nila ay parang baliktad po ata ang nangyayari. Well, kung tatanungin sa issue na to, no, kung talaga nga meron pong nangyari na uncomfortable feelings or hindi talaga gusto nung babae magpabeso man lang or magpa-shoulder bump, ano man po ang action ni lalaki, tama lang yung pag-call out ni Vice Ganda. Kasi at the end of the day, ay sagot nila yan, cargo nila yan, nasa show nila yan kung sakali pong na-violate po ang karapatan ng isang babae. Yun nga lang for me na sobrahan. Pwede naman sabihin na lang na, oh, don't do that, mali yan. Pag nakikita mong ayaw, wag mo nang ituloy. Pero yung sabihin pa, dugtungan pa na makakasuhan ka. Pwede kang kasuhan sa ginagawa mo. Nakala mo ba, ay krimen na yung gagawin ni kuya. Kahit wala naman siyang intensyong masama, hanggang doon na lang sana, no, don't do that. Kasi nagpapigil din naman si kuya Nakita nyo naman, nung sinabing, no, don't do that, natigilan din naman itong si kuya at naparealize. Yun nga lang, dahil sa sinabing, pwede kang makasuhan sa ginagawa mong yan, parang doon na-trigger yung mga tao at the same time, syempre, kung ikaw po si Axel, mahihiya na talaga. Kasi pwede namang later na, 'di ba? Sa backstage, sabihan at paliwanagan si Axel kung bakit nila ginawa 'yon. Na sorry ha, nasabi namin 'yun sa iyo kasi sa totoo lang po pwede kang makasuhan sa mga ganong actions kung hindi mo alam. Kaya pinagbawalan or gano'n na lang yung naging reaction namin. Pwede yun sa backstage. Doon na lang niya sabihin na po pwede kang makasuhan. Pero on national television, live na live pa man din po ay maling-mali. Nasobrahan po talaga lang for me itong si Vice Ganda sa pagsuway. Hindi niya napigilan yung sarili niya. Dire-diretso po siya. Kaya ayan, tuloy, merong ginawa po ang mga netizens. Kagaya nito yung viral video na pagpangit, ganito daw ang trato. Pag pogi ay iba ang trato. So again, kung meron po talaga na violate sa karapatan po ng kababaihan, tama lang po ang ginawa ni Vice Ganda. Nasobrahan lang po talaga sa wordings. Yon. Pero kung wala naman, like sinabi nitong si Christine, na hindi naman talaga siya na-offend, hindi, magkaiba po kasi yung na-offend sa nabigla lang. Nabigla siya sa action ni lalaki kasi hindi siya sanay na ganon. And pwedeng masyadong strong si lalaki na higit siya masyado, so feeling niya matutumba siya kaya naging ganun yung reaction niya, talagang nakipagmatigasan. But hindi na offend, nagulat lang po, pwede niya sabihin sana nagsalita po siya after mag-call out nito si Vice Ganda na nagsalita sana siya na hindi naman ako na-offend, nagulat lang po talaga ako. Yun lang yung kulang or kung hindi nga niya nagawa doon ng live kasi siguro natulala na lamang rin siya, sana sa video niya pinaliwanag niya na gano'n at nagsorry siya kay Axel kasi mali yung interpretasyon or something yung kanyang naikilos kasi nagulat siya. Tuldok na sana yun doon, finish na, wala nang another video. And for sure maunawaan yon ng mga netizens kasi meron nga po tayong mga reactions na automatic na talaga. Kailangan lang talaga ay maipaliwanag ng maayos. Naipaliwanag agad ng maayos. Dapat nagsalita siya on stage or di kaya nag-sorry na lamang later kay Axel and thanks sa Showtime kasi
kahit pa paano, 'di ba, nagkamali man na ang Showtime sa kanilang reaction is feel safe siya na kung sakali man na na-violate yung kanyang karapatan doon, ay ipagtatanggol siya or pinagtanggol siya. I think enough na yun doon. And about naman sa Showtime, sa panic po ng staff, Vice Ganda, sana hindi na lang nila kinulit itong si Christine na talaga ba na hindi ka na-offend? Kasi po pwedeng magulo yung utak nga nitong si Christine and magbago yung kanya pong statement. Yes, sometimes tama yon na siguraduhin at lunok pride na lang sana na hindi na lang sinabi na sabi ni Christine sa amin. Mali yung sinabi ni Christine sa social media kasi sabi sa amin ni Christine na-offend talaga siya kaya hindi kami magsusorry. Magsusorry kami dapat pero dahil yun ang sabi sa amin, hindi na kami magsusorry. Naglunok pride na lang po sana sila na magsorry na lang sa madlang people. Magsorry na lamang po sa publiko, kay Christine and Axel. And then, ipaliwanag sa huli na kung sakali po na mayroon ma-violate, hindi po kami magdadalawang isip na ulitin po ang pagko-call out dahil yon ang tamang gawin, dahil iyon ang responsibilidad namin. Yun na lang po sana. And baka po napuri pa po sila and hindi po umabot sa ganito yung issue na talagang bugbog sarado po si Vice Ganda sa pagbabatikos. Well, ito po ay mga reactions ko lang and opinion hinggil po dito sa recent issue po na ito na maaari po sanang maiwasan. Maaring tama po tayo, maaari din namang hindi. So, prayer na lang po sana na maging maayos ang kalagayan ni Christine. Humupa rin po ang issue na ito. So, narito po ang ilan sa mga komento. No? Doon tayo ngayon sa latest na sinabi ni Christine habang umiiyak. Pinagmukha niyo akong sinungaling. Paano naman ako? Hindi kaya ng konsensya ko magsinungaling. I was a fan of Itbulaga's bawal judgmental kahit sensitive ang issues at topics and the mas complicated sa issue compare sa Showtime, hindi nagkakagulo. Iba siguro talaga kung alam ng host kung papaano ipagsabay ang pagiging mediator and entertainer. Experience plays a huge part. So, ito yung sinasabi ko po kagabi, no? Na, well, hindi ko na po idadamay yung Showtime dito. Pero, salute to Itbulaga talaga na kahit napaka-sensitive po na kanilang topics, talagang na-handle po nila ng maayos at hindi po nagkakagulo. Sabi naman dito, isa lang ang dapat gawin dyan na para matapos na ipagbawal na yung paghalik sa pisngi ng mga sumasali dyan. Kasi pag pogi, may kilig effect talaga. Totoo yan talagang minsan yung reaction ng mga tao po talaga hindi po natin maiiwasan, guys. So, para maiwasan yung mga ganito, pagsabihan na lang lahat ng sumasali siguro. More hands-on sa mga ganitong sitwasyon. Sa mga ganitong paalala. Maglagay ng mga rules, ipaliwanag yung mga rules bago po isa lang. Kasi may mga unexpected po talaga na ganito pong actions. Sabi dito, pag pangit demanda agad, pag pogi kilig. Simpleng apology lang yan. Iba kasi talaga pag sikat ang nag-react. Ang daming reason. Pero pag ordinary people, public apology agad. Minsan nga natutulpo pa Society talaga. Naman, napakagulo. Pag pangit demanda, pag pogi okay lang at kilig to the max. Sorry lang, ang daming kailangang pagdaanan. Kaya page ni Ato and friends talaga ako may punto talaga. And dito makikita nyo po na talagang nabugbog sarado si Vice sa mga negatibong komento. Grabe si Vice sa kapatid ko. Kahit ako, nanginig laman ko sa pamamahiya niya sa kuya ko. May sinabi pa siya na kapatid daw ng kuya ko si Sander Ford. By the way, magkano bang talent fee na binayad nyo sa kuya ko? Para laitin nyo ipahiya ng ganyan. Sapat ba yan sa mga, sapat ba yan sa pang face shame sa kapatid ko? At kahit gaano man kalaki talent fee na binayad, hindi dapat namang pahiya ng tao. Nakalimutan na yata ni Vice kung anong itsura niya noon bago siya mag-artista At kung gaano din kagaspang ang pagmumukha niya. At kadugyot ang itsura niya kasing gaspang din ng pag-uugali pala. Ako, kaya
kaya manlait sa pamumukha mo. Ako kaya manlait sa pamumukha mo, guys. Hindi may tatago ang kasikatan. Hindi may tatago ng kasikatan at ng pera ang tunay na pag-uugali ng isang tao. So, pati pala kapatid ni Axel nagsalita na rin. Anyway, sabi pa dito, may mali pa, ka pa rin, Vice. Sana tinanong mo on the spot yung babae kung nahalikan ba siya bago mo inakusahan na nanghalik si Axel. Kung kumpirmado ang halik, doon mo pa lang sana siya pwede pagsabihan ng kung ano-ano o national television. Na di lang naman yung babae ang kailangan mo protektahan. Pareho mo silang guest sa show. Okay lang mag-call out, pero sana yung totoong nangyari. Na di yung base lang sa akala mo na nakita nyo. Sana nagsorry ka pa rin. Kahit nagkamali ka pa rin. Dahil nagkamali ka pa rin, naakusahan si Axel dahil hindi naman talaga siya ng halik. At kinumpirmado nilang dalawa yon na walang beso o nakaw na halik na naganap. Calling out someone's mistake is okay. Ang medyo off lang is apaka-insensitive ng pag-call out mo kay Axel. Medyo below the belt na po yung ibang words na sinabi niyo. You can correct someone's mistakes without humiliating them. Sabi naman dito, napanood ko to, pero feeling ko, hindi naman hinalikan ng guy yung girl. Parang nasobrahan kasi sa hype si guy. Kita pa lang sa paglakad niya papunta sa girl. Tapos parang iba brotherly shoulder bump niya. Correct me if I'm wrong kung ano ba ang tawag doon. Pero yon ang sa tingin ko. And ganun din po ako. Talaga yung nakita ko doon. Siguro kasi akala nila kasi nakanguso daw. Nakabrace kasi si kuya eh. So parang pag natatawa siya tapos i-close niya yung mouth niya, siguro panguso nga, 'di ba? Ganon. Pero pa shoulder bump po yung kanyang gagawin. Oo nga, i-shoulder bump niya. Nga sana, haha. Nagulat kasi si girl. Hinila siya nung guy, pero hindi niya naman intensyon na bastusin si girl. Yun yung ding akala, palagay ko guys, na siguro nabigla. Magkaiba po kasi nagulat sa na-offend. Siguro nagulat siya, masyadong malakas yung pagkakahila ni kuya, matutumba siya, kaya talaga nakipagmalakasan din itong si ate na lumalabas na pumapalag siya. Pero ayun, maaaring nabago yung statement nga niya dahil sa pangungulit din sa kanya talaga ba na wala, okay ka lang, hindi ka na-offend, gano'n. Siguro nga yun nangyari, tapos napaisip siya. So kayo po guys, anong inyong palagay at reaksyon, opinion hinggil po sa update na ito or sa issue na ito, pa-comment lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.